Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tinawag po ni Lucas Bersamin. Ito pong si Pangulong Duterte na isang one man, no? Si Pangulong Duterte daw po ay one man fake news machine. Machine ba? Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po si General Torre ay nagpahayag po na siya daw po ay very willing na tumistigo. Fake news army pala, hindi pala machine. Si General Torre po ay willing daw na tumistigo, no? Kung siya po ay ipapatawag sa impeachment. Ayon naman po, kasi dito po kay Colmenares, kaya daw po na 1 month ay magkaroon na po ng pasya ito pong impeachment trial. Bakit po nagmamadali? Mahihiwatigan na po natin, no, kung bakit po nagmamadali ngayon. Ngayon na. Gusto na nila, simulan na, ngayon na. Ngayon na rin. Kung bakit po yan, may nahihinuha po tayo. Kung bakit po sila nagmamadali. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin. No? Unahin na po natin to si Bersamin. Ang tawag po ni Bersamin bilang reaksyon dito po sa rally na naganap sa Mandawi City ay tinawag po ni Bersamin na one-man fake news army. Ito pong si Pangulong Duterte. Ano ba yung mga sinabi ni Pangulong Duterte, no? Na para sabihin ni Bersamin na siya po ay one-man fake army. Una po, ito po yung sinasabi ni Bersamin. Reaction niya po dito po sa sinasabing Malacanang, ayan. President Marcos is veering toward dictatorship. Yan. So, veering toward dictatorship daw po. Calling it a hoax emerging from one-man fake news army. Ito raw po ay isa na namang kasinungalingan. Baseless and ridiculous statement. Galing po sa one-man fake news company. Binubudol daw po tayo ni Tatay Digong. Okay, I bet ito po ang mga sinabi ni Tatay Digong sa wikang Cebuano kung hindi ako nagkakamali. I bet he will not step down after his term. It will be just like his father's time. He will impose martial law just like the father did, and our country will fall in chaos. Yan po ang sinabi ni Tatay Digong sa indignation rally sa Mandawi City. Okay. Alam po ninyo, welcome nga pala no kay Lucas Bersamin. Welcome nga pala sa political world. Yan ang problema pag galing ka ng Supreme Court, hindi ka pa nakakapag-adjust, no? Ngayon ka lang, nalulula po kasi si Bersamin. Kaya po sagot na sagot si Bersamin, nalulula po siya sa mga kaganapan sa politika. Alam mo, kung hindi ka politiko, mahihirapan ka talagang unawain si Tatay Digong. Kaya ang nangyayari kay Lucas Bersamin, naglalagay ng patibong si Tatay Digong, sakay naman na sakay si Lucas Bersamin. Yan yung problema matalino, Supreme Court Chief Justice dati, tapos may kakulangan sa pamumulitika. Ang problema, siya yung tumatayong spokesperson ni BBM. Siya yung sumasagot
sa mga berada ng mga Duterte. 'Di ba? Hindi niya alam, akala niya nasasagot niya, hindi niya alam natatrap sila sa mga ginagawang patibong ni Tatay Digong. Okay. Kung titignan po ninyo, yung lahat po ng yung sa may nakita ko rito, no? Ang intindihin nyo, yung pagsagot po sa BICAM. Segue lang tayo ng konti, no? Ito talaga, kitang-kita po ng tao, ng mamamayan, yung paghingi po nila na extension. Alam ko si Solgen ang humingi na extension. Paghingi nila ng 5 days extension, bakit po kayo hingi ng 5 days extension? Kung nariyan naman po, sabi nyo, wala silang pinirmahan na blanco, maayos na maayos. Yun lang naman yung hiningi na Supreme Court, di ba? Asa na yung enrolled bill? Sabi nyo, maayos, walang bakante. Di ba? Walang bakante kanyo eh. Maayos naman. Wala kayong nilalabag. Bakit po kayo manghingi ng extension? Alam nyo po yung 5 days extension, iba po hinala ng mga tao eh. Again, hindi ko po to fake news. Kasi rending na kayo sa mga no? Iba po yung fake news sa mga opinion namin. Ang opinion ko po riyan, bakit kayo nag-extend? Kasi, di ba, ang pinaglalaban nila, walang problema sa BICAM. In fact, wala sila nakitang blanco nung pumirma sila. Sabi na Supreme Court, isubmit nyo yun. Yung sinasabi nyong walang problema, isubmit nyo lang. Bakit hindi nyo maisubmit? Bakit hingi pa kayo ng 5 days? Nakasama po sa inyo yan kasi nakikita namin, meron pang hindi meron pang blanco, 'di ba? Yari po kayo eh. Kasi ngayon pa lang dahil sa paghingi ninyo ng extension, ngayon pa lang nag-iisip na yung marami sa amin, no? Marami sa amin nag-iisip na baka iyan dinodoktor nyo na. Kung binigay nyo na kagad, di walang problema. Naghihingi kayo ng extension. Anong ibig nyo sabihin? Ibig sabihin, meron pa kayong mga... Yan ang problema sa galaw ng politika. Nag-aasahan yan. Tignan po ninyo yung tema ng Mandawi. No? Sa mga hindi po nakasubaybay. Ang tema po nun, iboto natin straight yung mga Duterte senatoriables para mailigtas si Inday. Kasi pag hindi natin sila binoto, malamang sa malamang ma-impeach si Inday, goodbye na yung magandang pamamalakad sa Pilipinas. Actually, ang tema ron, ang sinasabi ni Tatay Digong, di ba? Parang nakikiusap siya na iligtas natin si Inday. Pero sa atin, ako partikular, ang sabi ko nga dyan, by helping Inday, we are actually helping ourselves. We are actually helping the Philippines na magkaroon ng panibagong Duterte na paraan ng pamumuno. Yung pamumuno po ng Duterte na mayroong pong totoong mga proyekto, mayroon pong totoong mga problemang nilulutas at mayroon pong totoong naglilingkod, no? Wala pong bahid ng pagnanakaw. Yan yun eh. Okay. So sa madaling salita, mga kapatid, hindi, yun po yung tema eh. Kaya yan, sinabi yan ni Tatay Digong, both warning sa atin na baka gawin nila yan kasi nga, kung hindi sila maging matagumpay sa impeachment, may isa pa silang paraan. Magdedeklara si Marcos before ng martial law before siya mag-end yung term niya. At yan po napakalaki po ng katot ng posibilidad. Kasi nakita nyo pa lang ngayon, di ba? O yung mga bahid ng martial law. May nakita ko na post. Alam mo na
na talagang hindi matatag ang isang pamahalaan kung ang mga ginigipit hindi yung mga ay kung ang hinahabol ng mga law enforcer, alam mong hindi matatag ang pamahalaan kung ang hinahabol ng law enforcer hindi yung mga kriminal, kung hindi yung mga kritiko. Hindi po ba? May katotohanan yun eh. Tignan niyo po mga headline. Si Jun Abinis. Ano pong krimen na nagawa ni Jun Abinis? See? Siya po ba ay drug lord? Si Abinis po ba ay mandarambong? Involved ba siya sa mga malawakang krimen? Kritiko siya. Pero siya yung mabuti nga. Kritiko, natutuwa kayo na may search warrant, natutuwa kayo na nakita nyo na nakabrief si Jun Abinis. Saan pa sila natutuwa? Nung pinatawag po yung mga vlogger. Ito pa mga vlogger na to involved sa droga, involved po sa mga kidnapping, involved po sa economic sabotage. Involved po ba sila sa mga krimen na nagpapataas ng bilihin natin? Involved po ba sila sa mga pag-hoarding ng mga pagkain? Hindi po. Sila po ay kritiko. Pero nagdidiwang po sila. Nagdidiwang po yung mga followers ni BBM na pinatawag na kayo sa TRICOM. Pinatawag na kayo. Malapit na kayong makulong. Wala kayong panawagan na makulong yung mga drug lord. Wala kayong panawagan na makulong yung mga nagpapataas ng presyo ng bilihin. Alam ni Marcos yan eh. Kung sino yung nagpapataas sa kanyang pangalawang zona, ano sinabi niya? Kaya mataas ang presyo ng pagkain dahil sa mga smugglers, sa mga price manipulators, sa mga hoarders. 3. Ngayon, yung mga vloggers ba, isa dun sa 3 na yun? Price manipulator ba sila? Hoarder ba sila? Sila ba ay mga smuggler? Bakit po doon kayo tuwan-tuwa sa mga vlogger na pinatatawag? Yun po may katotohanan po yun eh. No? Hindi matatag ang pamahalaan kung ang inuunan ng mga law enforcer ay yung mga kritiko kaysa sa mga tunay na kriminal. Oo nga, no? Sabi ko nung nabasa ko yun, oo nga, ano? Bakit inuuna kaysa mga wala na bang krimen? Ang tanging krimen lang ba sa Pilipinas ay umatake kay BBM? Ibig sabihin, wala na pong smuggler, wala nang drug, wala na mga droga, wala nang kidnapping, wala na lahat. Kung kayo po ay action, yung tunay na problema, ibang-iba po talaga sila kay Duterte. Si Duterte, ang dami nagsisip-sip noon. Sampahan natin na impeachment si Vice President Leni Robredo. Naalala ko yan eh. Sampahan daw na impeachment. Ang sabi ni Tatay Digong, tigilan nyo yun. Impeachment, binoto yan ng tao. Yung tunay na problema yung nilulutas ng Duterteng pamunuan. Yun ang gusto natin. O tignan nyo. May nakita na naman sila. Ghost student. Lintik na yan. Ang gara kaya kat nilagay dyan para lutasin mo yung makikita mong problema. May nakita kang problema. Duterte. May ghost student sa panahon niya. Panahon mo may ghost student. Duterte. Kasalanan to ng Duterte. Wala na kayong inatupag. May nakita kang problema, lutasin mo. Kung hindi mo kaya, mag-resign ka. Gayahin mo si Bautista, hindi kaya. Nag-resign. Si PCO. Ano ba trabaho ng PCO?
pabanguhin si Marcos sa mga mamamayang Pilipino. Hindi kaya ng PCO, nag-resign. Anggara, hindi mo kaya? Mag-resign ka. Hindi. Okay, ikaw na nga nakaupo riyan. Tapos sila naman, ay, si Duterte na naman may kasalanan niya. Kahit si Anggara na nakaupo. May nakita kayong problema, lutasin niyo. Di ba? Yan yung problema ng pamahalaan natin eh. Inuunan nyo yung mga kritiko. Joey De Bebre, Joey. Panay na lang si Joy. Bukang bibig nila lahat si Joy. Babaeng tao, maliit lang si Joy. Gusto pagtulungan ng lahat ng tao. Smuggler ba si Joy? Si Joy ba ay drug lord? Sumisira na kinabukasan ng mga mamamayan ng mga kabataan? Si Joy ba nag-hoard ng mga ulam? Kaya mataas ang presyo ng bilihin? Lahat na lang bukang bibig. Si Joy. May mga picture, may mga sinabi pa si Joy. Nasasaktan kayo kay Joy? Kay Joey? Unahin ninyo yung tunay na problema kasi. Ang inuuna nyo, pabagsakin yung mga Duterte. Wala na yung Duterte sa kapanyarihan. Wala na ang Duterte sa kapanyarihan. Kayo na nasa power. Ang problema nyo, Duterte pa rin. Alam nyo kung bakit nyo problema ang Duterte? Hindi kayo pinaniniwalaan si Duterte. It's a matter. Sabay nag-burp si Badong eh. It's a matter of sino naniniwala. Sino naniniwala sa inyo? Kay Duterte, bawat sabihin niya may naniniwala. Pati nga joke, gusto niyong baliktarin eh. Pati joke, gusto niyong baliktarin na totoo. O sige na, totoo na. Ayaw niyo maniwala joke eh. Ang joke po, sinabi yan, nagtawanan, joke. Di ba? Sinabi, nagtawanan, joke po yun. Okay. Yun yung problema. Sa usapin po ng fake news, alam naman namin kung bakit sinabi yan ni Tatay Digong. Tignan mo, bumigay si Bersamin. Sabi niya, hindi gagawin. Parang short sa sinabi niya na hindi gagawin niya ni ano. O may isa pang fake news dito, Inquirer. Balita to sa Inquirer. Tignan nyo mga fake news media. Ito po, facts po to. Hindi nyo po opinion to. No? Kaya kayo tinatawag na fake news media kayong Inquirer. Kasi facts yung binabalita nyo. Ito po sabi, the rally was organized in Cebu event attended by around 2,000 to 3,000 individuals. 2,000 to 3,000 individuals daw po ang umattend diyan sa Mandawi City. Kayo po, nakita nyo po yung video. Kayo po nakapanood. 2,000 lang po ba yan? To 3,000? O ano po ang palusot ng Inquirer? According to the Mandawi City Police. Inquirer, kaya nga kayo journalist, di ba? Para kayo mismo yung mag-confirm. Hindi porket sinabi ng Mandawi Police na 2,000 to 3,000 lang, yun na ibabalita nyo. May nagsabi rin 40,000 eh. May mga video eh. Di ba? Sino ngayon ang fake news? Inquirer. Kayo, Tricom, hindi nyo ba imbitahin yung Inquirer?
2,000 to 3,000 lang daw yung dumalo sa Mandaue. Lahat ng tao nanood sa mga vlogger. Mas kapani-paniwala yung 40,000 mahigit. Hindi na ba kayo marunong magtantyaman lang? Yan yung sinasabi namin tapos nagtataka kayo. Una, wala kayong pinadala dun. Bakit? Alam nyo na kung bakit, di ba? Ang media, ang mainstream media, isa lang pong panig yung i-cover nila. Isa lang pong panig yung kanilang ibabalita. Hindi po yung mga Duterte. Inquirer, 2,000 to 3,000. O, balik tayo dito. Okay. Ito ang sinabi pa ni Marcos, di ba? Ay ni Pangulong Duterte. That is why I am very angry. Marcos stole our gold reserves and now there are only few left. How can our economy stand in the future? Ito po. Direkta kayong inakusahan ni Tatay Digong. Mahilig ka sumagot, Bersamin, di ba? Direktang inakusahan na yung dollar reserve na binenta ni Nakaw. Ninakaw ni Marcos, sabi ni Tatay Digong. Bakit hindi mo sagutin, Bersamin? Direktang akusasyon, bakit hindi mo sagutin? Okay, eto pa isa. Bersamin, ikaw ano kay, justice kay. Chief Justice ka ng Supreme Court dati. Eto tanong ko sa iyo. Sinampahan nyo ng kaso through Tore? Si Tore pa nagsampa ng kaso? Yung pagjo-joke ni Tatay Digong. Diba? Ilang araw nag-joke, nagsampa ng kaso si Tore. Hindi pala nagsampa. Parang pinaimbestigahan ba? Pinaimbestigahan ni Tore o nagsampa na mismo? Okay. Eto, direkta, inukasahan si Pangulong Marcos. Nagnakaw ng ginto. Bakit hindi nyo idemanda si Tatay Digong? Direkta yun. Walang joke dun. Hindi siya nagjo-joke, walang tumatawa. Nung sinabi yan ni Tatay Digong, walang tumatawa. Ibig sabihin, hindi yan joke. Yung joke, sinampahan nyo na reklamo. Bakit hindi nyo sampahan na reklamo yung akusasyon ni Tatay Digong na ninakaw ni Marcos yung binentang ginto? Kasi kinakailangan nyo ipaliwanag kung saan napunta. Bakit? Alam nyo, between Malacanang and Tatay Digong, ang mga tao naniniwala kay Tatay Digong. Yung sinasabi ni Tatay Digong na may balak kayo mag-declare ng martial law kung hindi nyo ma-impeach si BP Sara, malamang sa katotohanan. Pero dalawa po yun, double sword po yun eh. Di ba? Double sword po yun eh. Double sword, anong tawag doon? Doble talim. To prevent. Di ba? Pwede naman to prevent eh. Bakit hindi pa pwedeng to prevent yun? Kasi sinasabi nyo na ngayon na hindi magde-declare ng martial law. O ipinahihiwatig nyo na hindi kayo magde-declare na double-edged sword. Yun. Double blade. Di ba? To prevent, inunahan na kayo. Inaakusahan kayo at the same time. Dahil inaakusahan na kayo, baka para hindi nyo nagawin. Wala kaming problema dun. Ayaw namin kayo magdeklara ng martial law. Nagbibigay siya ng warning sa mga tao at the same time, kinakagat nyo kasi. Pain yan sa inyo ni Tatay Digong eh. Kagat kayo ng kagat. Kaya nahuli kayo. O, balikan natin uli. Bakit ayaw nyo sampahan si Digong na nga uli? Kasi kinakailangan nyo ipaliwanag kung saan napunta yung pinagbentahan ng ginto. Yan yung ayaw ninyo.
Okay. Meron dito, saan na ba yun? Meron pa dito eh. Kung bakit galit na galit si... Teka lang may hanapin lang ako ha. Ito. Maganda to eh. Okay. As our actions, sabi ni Bersamin, have consistently demonstrated, we will stay the course in upholding the Constitution, in adhering to the rule of law, and in respecting the rights of the people. Ayan. We will not backslide into the oppressive ways of the oppressive ways of the previous administration. Tignan niyo to ha. Binibintangan niya si Duterte na oppressive yung previous administration. Bakit daw oppressive? When critics were jailed on trump-up charges and when kill orders were publicly issued with glee and obeyed blindly. Okay, madali lang po yung kill orders. Actually, sa war on drugs yan di ba? Wala na tayong problema dyan, na-discuss na natin. Dito tayo. When critics were jailed on trump-up charges, yung mga kritiko raw ay pinakukulong ni Duterte sa trump-up charges. Sino ba yung pinakulong sa trump-up charges? Alam ko po yung mga yung mga kritiko ni Pangulong Duterte, laya lahat maliban kay De Lima. 'Di ba? Kung trump-up charges lang po, dapat nakakulong. Unawain niyo muna yung sinasabi ko. Kung trump-up charges lang po, dapat nakakulong si Trillanes, si Kiko Pangilinan, si Leni Robredo, si Risa Ontiveros, at iba pang kritiko. Yung mga Makabayan Black, dapat nakakulong lahat yan. Hindi naman tumigil sa kakikriticize yan Di po ba? Si De Lima, kalaban ni Duterte, pero hindi kasing ingay nila Trillanes, ng Makabayan Black, ni Leni, ni Kiko, etc. Okay. Huwag natin baguhin. Sino pa ba yung sinasabi nyo? Dapat si Maria Ressa, habang buhay na nakabilanggo yan. Bakit po sila laya lahat? Yung kritiko raw, pinakukulong na with trump-up charges. Sa tingin nyo ba trump-up charge yung kay De Lima? Napanood namin yun Yung Kongreso, napanood namin yan. Yung mga bintang kay De Lima, napanood namin yan sa Kongreso. Napanood namin si Jonel, napanood namin na umamin si Dayan na may relasyon sila. Napanood namin. Walang trump-up charges kay De Lima. Si De Lima lang yung nakulong na nagsasabi niyan. Anong critics pinagsabi nyo? Laya lahat ng kritiko. Si Leni Robredo, laya. Si Kiko Pangilinan, laya. Risa Ontiveros, laya. Makabayan Black. Lahat ng kritiko sa Makabayan Black, nakalaya. Si Trillanes, numero 1 kritiko. Sinasabihan pa babatukan niya yung presidente. Bakit nakalaya? Kung totoo yung sinasabi mo, Bersamin. Hindi totoo yan. Si Leila De Lima, nakulong po yan. Alam po natin yung kaso niya. Huwag na tayong magbulahan. Bakit ngayon nakalaya? Nagbaliktaran Yung mga testigo, bumaliktad ang tanong, yung testigo na yun, naging dahilan kung bakit nakulong si De Lima, bakit hindi niya sinampahan ng kaso? Di ba? Ako nakulong dahil sa inyo, sasampahan ko kayo ng kaso. Ano nga yung oppressive? O may, anong oppressive? Magbigay ka ng halimbawa. Ano yung oppressive? Anong pinagdaanan na oppressive ni Trillanes?
Ano pinagdaanan ni Rizon Tiberos na oppressive? Ni Leni Robredo na oppressive? Ano? Sabihin mo. Paano sila inoppress? Ngayon ang malaki ang problema. Walang trump-up charges pero nakukulong ang mga kritiko sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ano na nga contempt. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng contempt. Walang charges. Sino-sino na mga napakulong? Ang dami na. Si Roque, si Celis, si Badoy. Ngayon, hanggang ngayon, si Grijaldo nakakulong po. Wala pong charges sa pamamagitan lang po ng makapangyarihang contempt. May charge, may trump-up charge ba? Wala. Wala nga charge eh. Kahit trump-up eh. Sa ngayon nyo sabihin kung sino mas may oppressive. Napakarami po. Hindi ko na nga kilala iba eh. Pati yung si Kibuloy pa. O pati po yung isa, si Wilkins Villanueva. Ang dami pong mga napakulong. Niwala pong charge. Sinasabi mo may trump-up charge. Trump-up charge ba yung kay De Lima sa tingin mo? Mismong mga karelasyon niya nga yung umamin na magkarelasyon sila eh. Ang tanong ko, hindi ba niya karelasyon si Dayan? Siya mismong umamin. Kaya nga sabi niya, ano yung sabi niya? Frailties of a woman. O Jonathan Morales. Napakarami. Sino mas oppressive sa dami? Alice Go, tsaka si, anong pangalan nun? Yung isa talaga, yun talaga nakalaya na. Si walang kamuwang-muwang talaga, itsura pa lang. Cassandra Ong. Walang charges. Sabi nyo, may nagta-trump up charges. O sino yung sumasagot na nagtatanggol? Isa lang tanong ko sa iyo, huy, sagutin mo. Yung sinasabi mo na dumaan sila. O, nare-real to kayo. Hindi po kami nang bobola. Totoo po yan. Ano yung sinasabi nyo na dumaan pa rin sila sa oppressive ni Tatay Digong? Si Tatay Digong, dumaan po sila, alam natin yan. Alam natin yan pero hindi ko sasabihin kasi lihim. Utot nyo. O DDS ka, utot mo. Lihim lang natin yan ha. Dumaan sila sa oppression ni Tatay Digong pero ililihim ko lang. Ililihim ko lang kasi hindi ko masabi talaga kung papaano. Pinagbubulan mo kami, Brad eh. DDS ako. Oppressive si Tatay Digong. Kung oppressive sa'yo sumagot sa mga paratang nila, wala tayong magagawa. Oppressive pala sa'yo yung sumagot sa paratang. Kaya ako bumilib kay Tatay Digong, sinasagot niya. Kaya kami tuwan-tuwa pag nagsalita si Tatay Digong, ang tawag talk to the people. Kasi lahat ng kritiko niya, iniisa-isa niya. Pag binanatan siya ni Lenny na pabaya. Pabaya si ano. Okay na yan. Okay na. Magaling ka na. Tatanungin mo pa ako ng mga meaning. Sige. Binibigay ko na nga sa'yo. Alam mo, Brad, tinatanong kita ng halimbawa. Paano sila inoppress? Bibigyan mo, meaning na, meaning. Tot mo. Halimbawa, hindi na yung mga, alam na natin pareho yung oppression eh. Magbigay ka ng halimbawa. Magbigay ka ng halimbawa. Ang dami mo sinasabi. Halimbawa. Magbigay ka ng halimbawa. Ngayon, ABS-CBN na. Kanina, mga tao pinag-uusapan, di ba? Ngayon, ABS-CBN na. Magbigay ka ng halimbawa. Binibigay ko sa iyo yung mga tao eh. Sabi mo mga kritiko eh. Kritiko yung pinag-uusapan natin. Oh. Basahin ko sa iyo kung saan ka nag-react ha.
Ang sinabi ko rito, yung mga kritiko, sabi ni Bersamin, sa panahon daw ni Duterte, ino-oppress. Sabi ko, sinong kritiko ang inopress ni Duterte? Eh, meron din kasi DDS ako. Sabi mo, magbigay ka ng halimbawa kako. ABS-CBN na ang ginawa niya halimbawa. Eh ano ngayon kung inopress yan? Hindi yan inopress, tinanggalan ng prangkisa. Mas malupit pa yun. Oh, mas malupit pa yun. Easy lang ako. Ikaw ang hindi easy kasi hindi mo kayang sagutin. Nag-imbento ka rito ng mga salita na may inopress si Tatay Digong. Yung ABS-CBN, hindi niya inopress yan. Dinayok-yok niya. Talagang tinanggalan niya ng prangkisa. O, masaya ka? Iba yung oppression. Yung oppression, wala kang kalaban-laban. Dinuduyok-yok ka. Yung ABS-CBN, walang kalaban-laban. Otot mo. Eh ano ngayon kung pinatanggalan ng prangkisa? Dapat lang. Yan ang nararapat kasi politiko si Tatay Digong. Alam niya na yung ABS-CBN ay kingmaker. O, naintindihan mo? Ganun kahusay. Ano immediate effect niyan? Zero yung kalaban. Tama yun. Political genius nga eh. Ano yung inuna? ABS-CBN. Di mo ba naintindihan? Di mo kilala si Tatay Digong? ABS-CBN. Walang lumusot ni isa. Zero diretso. Proud ba kami? Siyempre. Bakit kami hindi proud? Nakinabang nga amo mong si Marcos eh. Kala mo ba pag nari ABS-CBN, malakas yun, anti-Marcos yun. Noon, ABS-CBN noon, anti-Marcos yan. Tinanggal ni Duterte lahat yan. Ano, inopress sila? Eh ano ngayon, dapat oppresin niyang mga yan. Kung oppression ang tawag mo dyan sa ABS-CBN, pagpapatanggal ng prangkisa, masaya kami na ginawa yan ni Tatay Digong. Pero ang tanong ko sa iyo, yung mga kritikong inoppress, sino? Oh, hindi ka makakibo. Kasi sanay kayo na mga itotokis nyo lang yung mga vlogger, natutulala na. Ibahin nyo rito. Ibahin nyo kami. Si Bersamin nga binabanatan ko. Tapos makikibanat ka lang. Patawa ka. Wala na tuloy tayo oras. Wala pa tayo sa ibang sa ibang nating Mamaya ng gabi yung iba. Masarap pa nag-iusapan natin. Okay. Oppression. Ngayon, kritiko, walang trump-up charges, pero napapakulong. Di ba? Argumento. Bago-bago kasi sila eh. Yan yung problema ng mga ganyan. Na dinadala ka sa kung saan-saan. Kala naman nila, madadala nila ako. Utot nyo, balik nyo lang. Paano nang oppress si Duterte sa mga kritiko niya noon. Ang alam namin lahat, kaya kami tuwan-tuwa kay Duterte, once na nagsalita ka laban kay Duterte, gagantihan ka niya ng sasagutin niya at may pasobra pa. Kaya hindi sila makaporma kay Duterte. Meron siyang talk to the people. Nakakulong pero hindi po sa House of Representatives, sa